Oh, andyan pala kayo. Alam mo kung ba't ka nandito? Ano problema ka? Kasi may sasalihan kang poster making na merong kinalaman sa science and technology man. Di ba? Di ba? Tapos, ang tema nito ay Specialized Surveying the Society Sensing Solution. Kung yan ang tema ng yung sasalihan poster making, kung ako sa'yo, panoorin mo tong video na to dahil matutulungan ka. Teka, sa'yo sa kanya. Dahil matutulungan ka ng video na to. Ha? Anood ka ha? Let's go! What's up mga kakalyo? Panibagong araw, panibagong week. Okay, nandito na tayo sa pag-outline, no? At syempre, kailangan talaga maganda yung outline ninyo. Isa yan sa magdadala para manalo kayo o mas gumanda pa mismo yung mga artwork ninyo na inyong i-join sa mga contest. Kailangan sari-sari yung mga outline na lumalabas dyan. Hindi lang puro maninipis, no? Dapat combination siya na makakapal at maninipis na outline. Kahit na wala ganong discussion tungkol sa tema itong ating outline, sana panoorin nyo pa rin, no? Kasi maganda pa kasing pangkondisyon yung panunood ng outline, no? Kung paano ginagawa yung outline, kung paano pinapatungan yung sketch, at kung paano nagkakaroon ng creativity sa paggawa pa lang ng outline, no? Kasi yung combination ng mga maninipis at makakapal na outline, talaga nga namang makakadagdag ng ganda. At doon pa lang mismo, makikita na kung gaano ka-creative o kaganda yung artwork ninyo sa pamamagitan ng outline. O nga pala, pagpasensyahan nyo nga pala kung medyo na late na itong artwork na to, no? Matagal ko na talagang gustong gawin tong artwork na to. Yun nga lang, medyo marami tayo naging kabisihan, no? Marami tayong ginawa na mga komisyon or mga artwork na hindi naman poster making yung tema, no? Ito ay mga paintings, no? At mga abstract paintings, no? Kaya, pero lagi ko naman talagang gagawin tong mga ganitong mga artwork, no? Syempre, hindi ko kayo pwedeng kalimutan ng ating mga mahal na subscribers, no? Na laging nanonood, no? Oo nga pala, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, mas maganda na mag-subscribe ka na para just in case na mangailangan ka ng mga pointers, no? Ng mga reference sa paggawa ng poster making, pwede mong puntahan, no? At madali mo nang mahanap yung aking channel, no? Kasi marami na rin ang gumagawa, no? Ng mga poster making na content dito sa may YouTube, no? At yun ay talagang nakakatuwa kasi mas maraming gumagawa, mas maraming help na mabibigay sa ating mga kaibigang mga artist, no? Alam niyo ba na i-share ko lang sa inyo na napakahirap ng tema na to. Ngayon ko lang talaga na-encounter itong tema na to, no? Lagi naman yan every year, no? Yung tema ng poster making na merong kinalaman sa science and technology. Actually, this theme is about science and math, no? I understand why, kasi i-discuss ko mamaya kung bakit meron siyang kinalaman sa mathematics, no? Lagi namang mahirap yung mga tema nila at lagi yung mga bago, no? Talagang pinag-isipang mabuti yung mga tema na merong kinalaman sa science, no? Hindi ito yung mga usual na nalalaman mo or mga alam mo yun, yung mga team na lagi mo na-encounter every year. Kapag merong kinalaman sa science, no? Science and math, science and technology, talagang napakakaiba, no? Kakaiba talaga yung mga tema nila, no? Talagang ma-challenge yung pagiging creative ng isang artist sa pag-iisip or pagre-research na merong kinalaman sa mga temang inilalabas ng mga poster making na merong kinalaman sa science, no? Ang galing talaga ng mga kaibigan natin sa mga department ng science. Saludo ako sa inyo. Marami ako na-encounter ng mga artist na nagko-comment sa akin na minsan lang talaga silang sumali sa poster making, no? Sila yung mga artist na nakita lang ng guru nila o ng kanilang teacher na marunong mag-portrait, no? Marunong gumawa ng anime, bigla na lang isasali sa poster making, no? Hindi kayo nag-iisa. Ako rin mismo ay naging biktima ng ganyan, no? Marunong din ako mag-portrait dati, tapos sinabihan ako ng teacher ko na, "Oy, Joel, sasali ka sa poster making at ito ang tema." Wala akong ka-idea ano ang poster making at ano ba yung tema. So medyo mahirap yon kasi talagang kaiba, no? Iba yung category ng portrait at nung poster making, no? Kasi yung tema nito doon mo lang maiisip o kaya kung sabihin man agad sa inyo, hindi ka naman marunong mag-research tungkol doon at ano yung idodrawing mo. Kasi ang alam ko lang naman sa portrait is kumopya ng mukha.
Pero kaya nga siguro gumawa ako ng ganitong content or ganitong channel para matulungan yung mga tao na katulad ko dati. Okay, medyo matatapos na itong outline na to at abangan nyo na kung paano ko siya hulayan. Enjoy the rest of this video. Specialized Surveying Societies Sensing Solutions. Yan ang tema ng Science and Math Month ngayong taon, no? Grabe tong tema na to. Talagang madugong pagre-research yung ginawa ko dito, guys, no? So sobrang hirap ng research na to. Nakadalawang page ako ng aking notebook para isulat lahat ng mga research na nagawa ko. Okay, dito sa drawing na to, ipinapakita ko sa inyo yung isang lalaki na kung saan siya ay naka hard hat, no, na kulay dilaw, no. Ito makikita ninyo na siya ay nagse-survey, no. Ito yung mga tao na kalimitang nakikita natin, no, sa ating pang-araw-araw na buhay, na makikita natin na meron silang tripod, tapos meron silang sinisilip dun sa parang camera, no. Kalimitan pa nga nagpapapicture tayo, akala natin pinipicturean tayo. Actually hindi, no. Ang tawag dito is nagse-survey sila, no. Nagse-survey sila ng mga lugar or ng mga anyong lupa or pati yung mga establishment, no. Sine-survey nila yon dahil sa maraming kadahilanan. Marami silang kinukuha dito sa pagsusurvey na to. Kumukuha sila ng mga sukat, kumukuha sila ng mga layo ng isang bagay papunta doon sa isang bagay, pati na rin ang layo ng isang establishmento papunta sa isang establishmento. Nanggagather nila ang mga data nito at ito ay kanilang napag-aaralan at nagagamit natin ang mga data nito sa pang-araw-araw nating gawain. Mamaya explain ko sa inyo kung paano. Napakalaking bagay ng mga data na nag-gather ng ating mga surveyor, no. Ito ay kanilang na-analyze at ito ay nagagamit sa pangkabuhayan nating mga tao. Na-update yung mga pangyayari o mga kaganapan o mga itsura ng mga coordinates na ibinibigay ng ating mga surveyor, no, sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng mga data galing sa satellite o papunta doon sa ating mga satellite. Ito rin ay na-upload sa internet, no, kung saan ating nagagamit ito sa ating pang-araw-araw na gawain, no. Ito ay nagagamit natin para mapabilis yung mga gawain natin at para tayo ay makapunta na mas maaga dun sa ating mga pupuntahan. Hindi lang yan, napakadami pang gamit nito. Kahit ako mismo bilang isang individual ay nasupresa din sa mga gamit na mga data na nasa-survey nila. Magmula doon sa mga data na yon, nagkakaroon sila ng computation para malaman na mga eksaktong lokasyon, pagbabago, pati na rin kanilang mga pagpo-forecast sa mga pwede pang mangyari sa mga future, no? Ganyan ka-importante ang mathematics sa mundo ng mga tao. Kung nagtatanong ka kung paano papakinabangan ng mathematics, eto na yon. Dahil dito sa prosesong ginagawa ng ating mga kaibigan at mga surveyors.
Dito para balanse yung ating artwork, doon kasi sa ibabang bahagi is yung lalaki ang aking ginamit dun sa surveyor. Dito naman sa ibabaw is yung babae, no? Para meron tayong babae at lalaki na kasama dito sa ating artwork, no? Kung makikita mo, ipinapakita niya na siya ay nakaharap sa isang monitor kung saan parang touchscreen yung kanyang ginagamit, no? Kung saan ini-enter niya yung data na nakuha niya mula dun sa kanyang cellphone o kanyang tablet para maging updated na yung data nila sa portal. Minsan may mga lugar na hindi maabot ng ating mga surveyor, no? Malamang pwede ito yung mga kagubatan o kaya yung mga area na talagang kailangan mo pang tumawid ng dagat, no? Minsan gumagamit sila ng mga drone, no? Ito yung mga kagamitan nila para mas ma-survey nila yung mga lugar na hindi nilang mapuntahan, no? Malaking bagay yung technology na gamit ang drone kasi mas malawak yung kanilang nakikita, no? Hindi to worm's eye view, hindi bird's eye view pa. Ito, I'm pretty sure na familiar kayo sa mga Google Car, no? Ito yung mga self-driving vehicles na kung saan kumukuha ito ng mga pictures ng mga streets, no? Ng mga real-time streets. Taon-taon nagbabago ito kasi na-update ito ng mga Google Cars, no? Ito yung na-update or na-upload din sa internet para makita natin kung saan tayo pupunta at ano yung mga itsura na ng mga lugar na yon, no? Nakikita rin natin yung pagbabago ng lugar na yun. Malaking bagay ang mga nagagawa ng mga Google Cars, no? Kasi nakakatulong ito para kung sakali gusto natin pumunta sa isang lugar, nakikita na natin yung itsura at hindi na tayo maliligaw pa. Ito na yung mga iilang pakinabang ng mga mga na-survey ng ating mga kaibigan, no? Na magagamit natin sa pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, kung magkaroon ng isang kalamidad or ng sunog, nalalaman agad natin kung saan yung mga ruta na madaling puntahan para mas makapunta agad tayo kung saan yung sakuna. Also, nalalaman din natin pagkatapos ng sunog kung gaano kalaki yung nagawang damage ng isang sunog sa ating pamayanan. Nakikita din natin yung halaga, no? Yung halaga mismo. Agad-agad nalalaman natin yung halaga kung magkaano yung kanyang na-damage, no? Dahil sa mga data na nakuha natin at nalalaman agad natin ito in real time. Napakalaki ng pakinabang nito kasi nalalaman agad natin kung gaano ang mas kailangan nating mga halaga para mas makatulong tayo doon sa mga nasakuna. Kasi meron na tayong estimate, actually hindi estimate eksaktong figures kung paano tayo makatulong sa kanila. Another thing is, malalaman din natin kung bakit nga ba gano'n nakalalakas yung mga bagyo natin, no? Yung tinatawag nating climate change, no? Dahil sa mga na-survey ng mga ating mga kaibigan, nakikita natin kung ano na ba ang itsura, no, ng mga natutunaw na naglalakihang mga yelo sa North Pole, no? Dahil tandaan natin, kapag natutunaw ito, dumadami ang anyong tubig at pag nagkaroon ng mas madami ang anyong tubig, mas lumalakas yung mga bagyo na kumukuha ng lakas sa ating mga karagatan. Nalalaman din natin kung ano yung mga pagbabago sa mapa na nawawala na pala yung mga tipak ng mga yelong ito at ito ay natunaw na. Napakahalaga nito guys, no? Napakahalaga ng naiambag ng mga ating mga nag-survey sa mga kaganapan sa climate change. Gamit ang mga data na ito, na-analyze natin, no, yung mga lugar kung saan mas maaari nating magtayo ng mga tamang mga gusali. Halimbawa, yung mga eskwelahan. Dahil sa mga data na nakuha nila, nalalaman natin na marami palang community dun sa lugar na yon. At dahil dun,
mas ma-analyze natin na, mas siguro mas maganda na magtayo tayo ng eskwelahan sa lugar na ito. Kasi nga mas maraming komunidad. Mas makakatulong ito at mas makakatipid yung mga tao. Kasi mas malapit ang eskwelahan sa kanilang komunidad. At hindi lang dyan nagtatapos, no? Dahil din sa data na yon, nalalaman natin, na-analyze natin mismo kung angkop ba ang lugar na yon, no? Para magtayo ng mga matataas na building o mga matataas na eskwelahan. Depende kasi yan sa lambot at tibay ng kalupaan. At lahat ng yan manggagaling dun sa mga data na nakuha ng ating mga surveyor. Mas marami na sa atin ang gumagamit ng Google Map o ng Waze or kahit anumang mga application na ating ginagamit para tayo matulungan makapunta mula sa ating pinanggalingan papunta sa ating lugar na pupuntahan, no? Ito ay nasa app na ng ating cellphone, no? Alam nyo ba na isa ito sa mga resulta ng mga ating mga surveyor, no? Nabibigay nila sa atin kung ano yung mga lugar na mas madali natin puntaan o yung mga shortcut na lugar, no? Imagine mo, ang alam ko lang na lugar is yung mga lugar na napuntahan ko na. Pero sa mga suggestions ng mga map nito, mayroon pa palang mga mababilis na lugar o ruta kung saan hindi naman ganun kasikip o hindi naman ganun ka-traffic at mas mabilis tayo makakapunta sa ating pupuntahan. Yan ay dahil sa ating mga surveyor. Okay, konting retouch na lang tayo dito sa artwork na to. Ayan, dagdag na lang tayo ng konting highlights, konting pampaganda ba dun sa ating artwork para syempre mas maganda pa siya sa ating mata. Ayan, tapos na. Sana magustuhan ninyo. At ito na, ang final artwork! Let's go!